ang title ng lesson ko today is only work can bring us joy. Ano ibig sabihin? Nang may tanong ako sa inyo. Masaya ba kayo sa trabaho nyo? Masaya? Yung iba masaya, sila Tere, madami ng pera, masaya yan pag marami ka ng pera, di ba? Pero pag wala ka pang pera, di ba? Ang sakit, di ba? Normally, pag nagsisimula ka pa, parati ka nagtatanong, am I where I should be? Or baka may mas magandang trabaho? In fact, sa millennials, maraming naghahanap saan yung trabaho na ano yung opportunity na masaya ko na para makapagtrabaho ako. Narinig nyo na yan? Ulitin ko ha. Anong opportunity na magiging masaya ako para makapagsipag ako? 'Di ba? Ang tawag diyan passion. We are all looking for our passion. Tama ba? Yan ang pinag-uusapan ngayon eh. Kamusta? Nakita niyo na ba yung passion ninyo? Or naghahanap pa rin kayo ng passion ninyo? So people talk today about finding your passion so that you can enjoy your work. Si Richard Lyonzo, engineer siya, nasa IT siya, IT pa rin siya ngayon. Siguro he found his passion. Si Rich Tan, napunta sa USANA. Ano namang connection doon sa, di ba, engineering, papunta sa USANA. And yet people today continue to look for their passion. Yun ang importante sa tao. Kaya sila naghahanap ng passion because naniniwala sila, pag makita nila yung passion nila, masaya ang trabaho. Okay, let me share with you a story. Meron akong kilalang bata. When he was going to college, nauso noon ang chef-chef. So tinanong siya ng tatay niya at nanay niya, anak, anong gusto mo? Sabi ng bata, gusto ko maging chef. Yung tatay, alam niyang mahal ang magiging chef, sabi niya, anak, mag-UP ka na lang. So anyway, kilala ko yung lolo, gusto nila pag-UP, namilit yung bata kasi yung gusto niyang puntahan, yung ba yung 200,000 isang SEM? Kasi maraming gastos. So medyo namili pa ng eskwelahan yung bata. Nung kausap ko yung lolo niya, sabi ko, alam mo ako, pipiliin ko kung ano kaya ko. But anyway, sabi nung lolo, alam mo, pag hindi mo bigay gusto niyan, ibabagsak niya yung UP. Meron ding logic, no? So anyway, since hindi naman ako magdidesisyon, okay lang sa akin. So this boy ended up going to culinary school. Yung galitin ko, yung mahal na eskwela, 200,000 per SEM. So yung bata finally natapos mag-culinary, pero wala silang pera pang restaurant. Because wala silang pera pang restaurant, yung bata, ano trabaho ng bata? Nagtrabaho sa isang restaurant, assistant ng chef. Okay, ano yung mababa sa chef. O tawag pa nila, magandang tawag yan, sous chef. Di ba? Ganda ng tawag, ano? Sous chef. Ang totoong tawag dyan, tigas ng kusina. Alam niyo yung tigas ng kusina? Tigasaing, tigaluto, tigahugas. Di ba? Tigas eh. So nung andun siya, sabi niya sa sarili niya, hindi ako yayaman dito. O kung yayaman man, matagal. Since gusto niyang yumaman kagad, nag-resign siya, nagbenta siya ng insurance. Mamaya, kilala ko siya, so binibentahan rin niya ako ng insurance. Hindi nag-work. Sabi niya, mahirap ito. Mamaya pumunta ng forex trading. And he was very excited na forex trading na pwede na siya yumaman. Pero hindi pa rin yumaman. Mamaya lumipat na naman. So sandali lang ang tanong ko, ano nangyari dun sa 200,000%? Bakit? Wala bang yumayaman na chef? Meron, di ba? Pero sino yung yumaman na chef? Ano yung quality ng chef na yun kaya siya yumaman? Is passion enough to make you stay in an opportunity? Alam mo kung negosyante ka ha, you will give up. I don't know to si Jay kung kamusta negosyo niya. Siguro parating maganda yung negosyo ni Jay, no? Kaya excited siya. Pero ito alam ko, walang negosyo parating maganda. So ito tanong ko, is passion enough to make you stay? Ang totoo, hindi. Kasi pag nahirapan ka na, alis ka, maghahanap ka na naman ng ibang passion. At saka, ito na-notice ko, yung passion ninyo, uso-uso yan. Di ba? Parang iba sa inyo, kaibigan, nagbenta ng USANA, mabuti na lang, nag-succeed kayo sa USANA, nag-stay kayo. Yung iba, uso-uso lang, di ba?
Maraming chef, maraming nurse, uso-uso yan. So para sa akin, passion will not make you succeed. Ito gusto ko maintindihan. Naghahanap kayo ng bagay na enjoy kayo para makapagtrabaho kayo. I need you to change that mindset. I need you to change that mindset because iba ang turo ng Bible. Can you turn your Bibles, dito tayo, can you turn your Bibles to Ecclesiastes chapter 5? We will be reading verses 19 and 20. Sabi niya, itong tao na to, binigyan ng riches and wealth. In another version, it says, we are given possession and wealth. So lahat tayo may binigay ang Panginoon. Sabi niya, regalo niya to. Itong regalo niya, gusto niya ma-enjoy natin. And then look, I want you to basically look at verse 20. Ano sabi ng verse 20? Sabi niya, for he will not often consider the years of his life, because God keeps him occupied with the gladness of his heart. Now, I need you to understand something. The joy did not come before the work. The joy came after the work. Binigyan siya ng God ng possession and ng wealth. And then sabi sa verse 19, he accepted his lot and rejoiced in his toil. Ano ibig sabihin? How do you know anong pinapagawa ni God sa inyo? Now I talk about purpose. Passion is very dangerous because passion is a feeling. In order to find true joy, you must understand the purpose God has given you. Now, how do you know kung anong purpose God has given you? Kung ano meron ka. Alam mo, life is very simple. Kung anong meron ka. Because God has given that to you as a gift. Many people, the reason why they struggle, binigyan ni God. Hindi pa happy. Naghahanap ng mas maganda. So I don't know if you are really happy dyan sa Usana, no? Alam ko si Richard Tan struggle kasi minsan may gusto umalis. Kasi hindi nagsasucceed. Ba't yung gusto umalis? Hindi lang naman kayo nagsasucceed kasi hindi nyo tinanggap, hindi nyo trinabaho. You know, today, recently may nagtanong sa akin, sabi niya, Sir Dong, how do you encourage people how do you help people recover from, masama na yung sitwasyon nila? They're so discouraged kasi masama benta nila, masama negosyo. How do you help them recover? What do you tell them? Sabi ko sa kanila? Sabi ko dun sa tao, you have to understand, your today is just a byproduct of your yesterday. Naintindihan yun? Kung struggle ka today, kasi hindi ka nagtrabaho kahapon. Intindihan nyo? Kung wala kang benta today, kasi hindi ka nagtrabaho kahapon. So if you want to have a better future, magtrabaho ka today so that the future will be good. That you accept your lot and rejoice in your toil. Ulitin ko what I really want to focus in this verse is joy comes after working hard. May tanong ako sa inyo. Nagtrabaho ka mabuti, nagsipag ka, anong magiging resulta ng pagsisipag mo? Results? Ano ibig successful po. Magiging successful. Sabi ni Lucel na magiging successful. Kasi nagtrabaho ka, Lucel, di ba? So, ang tanong ko, pag naging successful ka, happy ka hindi? Happy po. Di syempre happy, di ba? Pero yung success mo, saan galing yun? Di ba sa trabaho? Sa ginawa ko. Sa ginawa mo. Tama, sa ginawa mo. Di ba? Pero minsan, Lucel, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Minsan, ang hirap ng ginagawa mo. So, ibig sabihin, life is not about passion. Life is about taking care of what God has given you because the joy will come after when you are successful, when you have the money. So, today lang, medyo baliktad. Parati ako nakakarinig sa mga tao, naghahanap ako ng trabaho na enjoy ako. Okay? Para magtrabaho ako. Ako baliktad. Okay? Maski ayaw ko yan, tatrabahuin ko yan. Kasi pag trinabaho ko, after that, I will be happy. May pera ko. Alam mo, ito pang nangyayari. Di ba pag hindi ka nagtatrabaho, marami kang naiisip? Tama ba yon?
Pag wala kang ginagawa, ano ang nararamdaman mo? Ano ang iniisip mo? Di ba, depressed ka na, hindi ka nagtrabaho. Anong mga tumapasok sa utak mo? You're not preoccupied. Iniisip mo, malas ako, mabuti pa sila, bakit ako ginadito ni God, di ba? Pero pag busy ka, ano naisip mo? Hindi, wala. Like, some of you know na my family is in Manila. So, they've been there for months. So, medyo malungkot. Pero alam mo, hindi ako malungkot eh. Kasi dami-dami kong ginagawa eh. Like for example, today I'm with you. Pwede ba ako malungkot? Mamaya pag wala na kayo, malungkot na ako. Pero ngayon, habang kausap ko kayo, hindi pa ako malungkot kasi may ginagawa ako. Di ba pag nagtatrabaho ka, hindi ka nag-iisip ng masama? Happy ka? You understand what I'm telling you? It is work that brings joy. Joy doesn't make you work harder. First, you must work on whatever God has given you. Joy will come after. Ang problema natin, binabaliktad natin. Gusto natin, isang trabaho na happy tayo. So, tell me this. Meron bang trabahong madali? Nakita na kayong trabahong madali? So, ayaw nyo sa'yo sana, o minsan, I don't know kung ano trabaho, alam ko na sa web development si Jay, no? Minsan walang kliyente. Di wala naman trabahong madali. Pero pag trinabaho mo, magkakakliyente. We often complain there are no opportunities. Para ang hirap ng opportunity. Yun know, sa mga Yusana, I've been teaching you. I've been with you, I've been telling you. You know, entrepreneurs create opportunities. They do not look for one. Ang totoong entrepreneur do not look for opportunities. They create it. The reason nagsistruggle tayo, naghahanap tayo ng magandang opportunity, walang ganun. Ginagawa yan. So sa trabaho, pag ginawa mo, joy comes after. Do you understand what I'm telling you? It is work that brings joy. Joy does not result to good work. Kasi joy is very subjective. Yung passion and very, very subjective. The hard work naman talaga. To all of you, I want you to know that today you're enjoying the riches built by the people of the past generation. Kaya lang tayo mayaman or maganda ginhawa o maginhawa because our parents work hard. Ngayon, that we're enjoying the riches, feeling natin na mas magaling na tayo. So nakikita kayo, marami sa internet, pinapanood nyo. Ang problema ko sa pinapanood nyo, pinapakita nila yung yaman nila. Hindi nila ini-explain paano sila yumaman. Nakakita na kayo yung totoong mayaman, pinagyayabang yung yaman nila. Si Henry C., pinagyabang yung yaman niya. Si Lucio Tan, pinagyabang ba niya yaman niya? Itong sila Rason, pinagyabang man nila yaman nila. Alam mo ba, wala silang panahon magyabang ng yaman nila, pero mayaman sila. So paano tong ibang tao, saan nila nagkuha yung pinagyayabang nilang yaman? I really do not know. Pero ito alam ko, ang totoong mayaman hindi nagyayabang sa yaman niya kasi busy siya masyado gumagawa ng yaman. So problema ko, masyado kayo nakikinig sa internet. Nagpapaniwala kayo na madali ang negosyo. Sabi ni Gigi kanina, no? Health advocate na siya, kaso lang hindi siya pa kasing yaman ni Mentor Rich. Pero ang tanong ko, bakit ilang taon ba bago yumaman si Mentor Rich? Yumaman ba yun ng 2 taon? Ganun ka ba, Rich? 2 taon pa lang, sa iyo sana, mayaman ka na, ganyan na ang status mo. Di ba all you see is yung dulo? Kailangan nyo intindihin yung simula. Paano ba yumaman yan? In fact, yan ang challenge ko nakikita ko sa internet. Dami niyan. MJ Lopez, Louie Gado. Gusto ko malaman, paano kayo yumaman? Anong ginawa mo sa negosyo mo? But they show you all their cars. Diba? Pag yun ang pinapakita, hindi na ako naniniwala. Kasi hindi na pinakita paano sila nagtrabaho sa yaman nila. Okay, kayo mga taga-Yusana, huwag kayo masyadong magpapaniwala. Ha? So sabi ko kay Caleb at saka Rich, hinto ninyo pagyabang ng kotse ninyo. Huwag nyo na pakita kotse ninyo. Naiinggit sila eh. Diba? Hindi masama magkaroon ng magandang kotse ha. Pero gusto ko, explain ninyo paano nyo nakuha yung kotse na yon para ma-inspire yung tao. And yun galing yun sa trabaho. Yeah. I like what si Richard Yonso said, no? You know, when you share your journey.
Do not share your success. Huwag niyo pagyabang yung kotse niyo kasi hindi kayo makakatulong. Mas frustrate lang sila. Okay, kung tutulong lang rin tayo sa ibang tao, turuan natin sila makarating doon. Hindi natin pagyayabang kung anong meron tayo. Kayo naman, dun sa mga downline, huwag niyong tingnan yung kotse ni Richard Tan. Tingnan niyo kung paano niya binili yung kotse niya yon. Di ba? Mas importante yun. And sana in the future, when you have your own downline, yun din turo nyo. Paano nyo ginawa? So ito lang gusto ko talaga maintindihan. Help people understand that only work can bring joy. You know, let me now go back to the lesson. I'd like to show you another person. Kawawa talaga. Can you turn your Bibles to Ecclesiastes chapter 6 verse 1 and 2? Ito naman, it's the same thing pero mas kawawa ito. Ecclesiastes chapter 6 verses 1 and 2. Yung version ko, NASB, sabi niya, a man to whom God has given riches and wealth and honor, so that his soul lacks nothing of all that he desires. Yet God has not empowered him to eat from them, for a foreigner enjoys them. This is vanity and a severe affliction. Now question, did God prevent them from enjoying the riches? Ang totoo, ang tanong dyan, trinabaho ba nila yung binigay ni God sa kanila? Alam niyo yung parable of the talent? Because this story is like the parable of the talent. Ecclesiastes 5:19 and 20 are like the two slaves who were given 5 and 2. Itong isa, sa Ecclesiastes 1 and 2, ito yung third slave. May binigay din. Pero hindi niya trinabaho. So God did not allow him to enjoy kasi hindi niya trinabaho. So ito yung tao nagkukumpara sa ibang tao. So a number of things. One, they would compare themselves with others. Now, sana ang position ko katulad ni Mentor Rich, katulad ni Mentor Caleb, sana pareho kami. Lord, bet ka unfair, bet hindi kami parehong posisyon. Hindi naman importante kung saan ka nagsimula. Importante pwede ka rin pumunta doon. Pagtatrabahuin mo. So God, it is not that God deprived him of enjoying. Because he did not accept his lot and rejoice in his toil, iba na kinabang. Like for example, I always explain this. The squatter problem. Meron ba kayong lupang may nag-squatter? Meron kayong ganon? Siguro sa inyo meron, no? Yung lupa namin may squatter. So galit na galit kayo. So tanong ko, sino ba may kasalanan? Kailan ba nagsasquat ang ibang tao sa isang lupa? Kailan? Ngayon nakatira kayo sa bahay nyo, pwede ba sila mag-squat sa bahay nyo? Hindi. Nagsasquat lang naman sila sa lupang hindi nyo ginamit. What is the best way to protect land? The best way to protect land is live in that land. And walang squatter dyan. So many people are very foolish. Binigyan sila ng opportunity ni God, tapos hindi nila trinabaho. So anong gagawin ni God? Iba makikinabang. No, I don't know kung merong mga bago dito na downline si Rich, no? Some of you are still struggling because last week merong sumali, I just forgot his name, no? Sabi niya, bago ako. 2 weeks ago, bago ako. And nag-isip ko, tama ba na nasa iyo sana ako? No, fair naman yun eh, magtanong ka, am I where God wants me to be? Pero you have to understand, gaganda lang yan pag trinabaho mo. Pag hindi mo trinabaho, bigay ni God yan sa ibang tao. Walang madaling negosyo. Okay, pag trinabaho mo, gaganda. Pag hindi mo trinabaho, iba makikinabang. As I go to the end, meron akong tanong pa. Pagod ka na ba? Alam mo po, somehow I've lost the desire to work. Okay, sabi, pagod ka na ba? Are you struggling with where you are today? Do you know what Jesus told you? Can you turn your Bibles to Matthew chapter 11, 28 hanggang 30? You know, kayo, no? Diba? Pag pagod na kayo, you say, Lord, tulungan mo naman ako. Give me an opportunity na madali. Yung bang kaya ko. And so you claim this promise that if you follow the Lord, He will give you rest. So ito ang hinahanap nyo. Now,
I'd like you to understand what this verse is saying. Tingnan nyo ha. Sabi niya, "Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Look at that verse. How will you find rest? Ano sabi sa verse 29? How will you find rest? Grabe, labo, no? Labo. You want rest, and then sabi niya, take my yoke. Ano ibig sabihin? The picture are two bulls. Dalawang bull. Isang matanda, isang bata. The yoke has can put two bulls together. So, ang gagawin nung malaking bull, siya maglilid, yung maliit siya susunod. Now, question. How can the small bull rest while working? Dalawang bull, ha? Yung isa malaki, yung isa maliit. How can the smaller bull rest while working? Hindi, mapapagod siya pag hihiwalay siya. Dumiretso yung bull na malaki, lumiko siya. Ano gagawin ng bull na malaki? Hilain siya, mapapagod siya. Understand? God is not telling us pag nadidepress ka, God's not telling you to rest, to lie down. Today, mga bata ngayon, pag nadidepress, lalong hindi nagtatrabaho. Sabi niya, you take my yoke, sumunod ka sa akin, and then sabay tayo magtrabaho. Sumunod ka sa akin, pero magtratrabaho pa rin tayo. If you want to find rest, take my yoke. So God is telling us, gusto mo magpahinga? Magtrabaho ka, pero kasabay ko. Turuan kita. The reason why we get tired is because we always do things on our own ways. Pinipilit natin yung style natin. Like for example, some of you are failing in your job. Pag fail nyo, sino sinisisi nyo sa failure nyo? Yung kliyente nyo. Luko-luko talaga, hindi marunong bumili. Di ba sila pa ngayon magkasalanan? Pag hindi sila bumili, sila pa luko-luko. Di ba dapat tanungin mo, anong mali ko? Ba't hindi sila bumili? Di ba? And then you change. Many of us insist on our ways, kaya tayo napapagod. Nag-hope kayo na konting trabaho, malaki ang benta. Wala namang ganun. Kung gusto mo malaki ang benta, grabe ang trabaho, lalaki ang benta. Nagpapaniwala kasi kayo sa internet eh. Ang dami-dami yung pinapaniwalaan na sabi pa, hindi mo kailangan magsipag para yumaman. Tapos kakala nyo, si Marvin Gaye mo, pag pinakinggan nyo yan, mayaman yan. Hindi nyo ba alam gaano kasipag yun? Ang sipag-sipag ng bata na yon. Okay, bago siya nag-invest, nagsipag siya. Kaso lang, pinag-usapan niya, investment niya. Pero you have to understand, grabe sipag nung kilala ko yun. Ang nakita niyo yung investment, hindi niyo nakita yung sipag niya para makabag-invest siya. Kaso lang, hindi niya kinikwento yun. In fact, dapat yun ang kwento niya. You understand? If you really want to find rest in life, you must work with the Lord. Take my yoke. Magtrabaho tayo. Labo, no? Labo ng prinsipyo, no? Now, bakit ka you will find rest when you work? Katulad ng sabi sa atin kanina, no? Pag busy ka, wala kang may isip na masama. When you achieve your goal, masaya ka pa, may pera ka. Okay? Mabibili mo gusto mo. Pero minsan may problema sa iyo sana eh. Pag yumaman, humihinto magtrabaho. Kala nila kinita nila will sustain them for the rest of their life. Hindi totoo yun, ha? Di ba? Si Caleb just wrote, di ba? Just wrote recently, sabi niya, kasi when we were talking with Sila Rich, I told them, the best passive income is a healthy business. Pag healthy yung negosyo mo, passive income yan. Now, bumili kayo ng kondo. Sigurado bang passive income yan? Ngayon problema, sino magre-rent ng kondo? Hinuhulugan mo pa. Pero pag inayos mo negosyo mo, totoong passive income yan. Pero konti na lang trabaho, hindi katulad ng dati. Yun, di ba? Work. Work will bring you joy. So sana, last week, I told the group, make work your best friend. Na dapat pag may trabaho, excited ka, trabaho. Bakit kayo excited? Kikita ako. Makukuha ang gusto ko. Hindi ako mag-iisip ng masama. Pero pag sasabihin nyo, trabaho na naman. Pagod yan. Okay? Pagod yan. Hindi ba nyo alam, mahal maging tamad?
Alam niyo yun? Mahal maging tamad. Kasi pag tamad ka, kakain ka rin naman, pero wala kang pera. Di ba? Pag tamad ka, marami kang gustong gawin, pero wala ka namang kinikita. Alam niyo ba, pag masipag kayo, mas makakapit-tipid kayo? Kasi hindi kayo nag-iisip ng mga ibang gagawin eh. So I suggest you make work your best friend. Bible will show you that work is a friend. It is not your enemy. It will bring you joy. So I sabi ni Richard Tan, we'd like to bring everybody back to how it was before. We need to. Kung gusto nyo yung mga downline ninyo mag-succeed, simple lang yan. They need to work hard. Maski anong ituro nyo sa kanila, pag hindi sila nagsipag, walang silbi. Okay? Sipag pa rin. So I'd like to end, because in the second lesson I said work is a command. Can you turn your Bibles to Exodus chapter 20? I'd like us to read verses 8 to 10. Ang naalala lang natin verse 8. Remember the Sabbath and keep it holy. Hindi natin binasa yung verse 9. Sabi ng verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So ito gusto ko maintindihan nyo. Wala kayong karapatan magsabat kung hindi kayo nagtrabaho ng 6 days. Ang iba sa atin gusto parating nakasabat, everyday sabat, no parating nag-rest. Wala kayong karapatan magpahinga pag hindi kayo nagtrabaho. The only reason God is saying, God is also balancing, iba masyadong masipag. Mamaya, hindi na nagpapahinga, mamamatay tayo niyan. So gusto ni God, magtrabaho tayo 6 days, magpahinga tayo 1 day. So the command of the Sabbath is not rest lang. It's also work. 6 days you shall work. 1 day you shall rest. I just really want you to understand that kung gusto mo maging masaya buhay mo, magsipag ka. Because it solves many problems. Let me just summarize ha. Pag nagsipag ka, hindi ka mag-iisip ng masama. Hindi ka mag-discourage because masipag. Kasi marami kang ginagawa. Pag nagsipag ka, makukuha mo yung gusto mo. Mabibili mo yung gusto mo. So maraming benefit ang pagsipag. So huwag kang maghanap ng isang negosyo na masaya ka para makapagsipag ka. Maski anong negosyo, magsipag ka. And then magiging kang masaya. Huwag natin baliktarin. So sabihin nyo dun sa mga tao nyo, gusto mo maging masaya? Magsipag ka. Darating sa iyo lahat ng blessing. Okay, so I'd like to end there and I'd like to open the floor to anybody who'd like to react or to share. Yan. Sir Dodong, dati kasi ako OFW sa Singapore. So, syempre part-time ko siya ginagawa, yung Usana business. Ang pasok ko ay 10 a.m. to 10 p.m., 12 hours. Wow. Tapos, ginagawa ko yung Usana after work. Ang nangyayari, Sir Dodong, yung rest day ko na isang araw na lang 1 day off ko. So, ibis na ipahinga ko, doon ko lang kasi, alam mo yun, matotodo yung Usana. Kasi yun na lang yung time. So, ano yung ma-advise mo, Sir Dodong, regarding dun sa nabanggit mo, di ba, na walang karapatang mag-rest day kung hindi naman nagtrabaho ng 6 days. So, paano yung ma-advise mo, Sir Dodong? Kasi pangkaraniwan sa ngayon, part-time talaga ginagawa yung Usana. Tapos, hindi naman everyday talaga nagagawa. So, yun, Sir Dodong, na mas maximize yung time pag Sunday kasi nga, yung iba, Saturday walang pasok, tsaka Sunday. So, ano yung ma-advise mo? Di ba sa Singapore, pag Sunday, andun lahat ng Pilipino, no? Andun saan yung lugar na yon? Meron itong lugar. Orchard. Sa Orchard, no? Oo, di ba? Okay, Jessica Kwan lang, you don't necessarily have to rest on a Sunday. Basta meron kang day of rest. You have to understand Sabbath doesn't mean Sunday. You have to, intindihin natin Sabbath was originally Saturday. Kaso lang, in the New Testament, Paul decided to give God the first day. The first day of the week is actually Sunday. Okay, kaso lang, so the concept is a day of rest. So like for example, ang security guard, hindi sila pwede magtrabaho, hindi sila pwede mag-rest on a Sunday, but dapat meron silang day of rest.
Maski anong araw pa yan. Now, ng concept lang naman, Jessica, pag trabaho ka ng trabaho na hindi ka uminto, magkakasakit ka. So gusto ni God na healthy ka pa rin. So kailangan ka magpahinga. In fact, Sabbath doesn't mean magsisimba ka. Sabi lang magpahinga ka now. Part-time. Ang part-time sa akin, ako I feel sad na ang trabaho mo 10 to 10. Pero ito lang alam ko. Ang totoong negosyante, walang pahinga. Now, iba yung Sabbath kailangan mo isang araw magpahinga. So ano yung ibig sabihin? Kung 10 to 10 ka, gigising ako ng alas 6. Mamaya, from 8 to 10, makikipag-usap na ako sa bibentahan ko. You have to understand, sa atin kasi, 8 to 5 lang dapat tayo magtrabaho. Uy, ang negosyante, 24/7. Kung kailan may opportunity. But I will still respect the day of rest. Ulitin ko ha, ang negosyante, ang totoong negosyante, like for example, yung kaibigan kong si Richard Leoncio, siya may-ari ng kumpanya. Pwede ba niya sabihin sa kumpanya niya, kasi na ha, hindi muna ako magtatrabaho ha, tapos may problema. Pero pwede ba kayo na muna bahala sa problema? Hindi pwede yun. So minsan, di ba sabi sa atin, entrepreneurship is freedom. Hindi totoo yun ha. Entrepreneurship is slavery to your business. So that later you will have freedom. So yun lang suggestion ko. If I feel sad na ang trabaho mo is 10 to 10, medyo mabigat yan. Okay, but ang gagawin ko, I will work. Bigising ako ng alas 6, makipag-meeting ako sa iba ng alas 8. Pag araw-araw meron kang ka-meeting, meron ka ng 5 ka-meeting, di ba? Or minsan kasama mo sa trabaho, pwedeng chinichika-chika mo, pwede rin naman yan. But also honor the day of rest. I'm not saying it's a Sunday. Basta there is a day of rest. Obey that also from the Lord. Actually, Sir Dodong, praise God, nang dahil nga sa USANA din naman. So ngayon nakabalik na ako ng Philippines. Full-time ka na, tila mo? Okay. Yes, pero parang on behalf of other associates lang na nag-start as part-time. Yeah. Pero at least na-clear siya, Sir Dodong, na hindi kailangan Sunday, di ba? Yeah. Isang araw na pahinga sa 6 days na nagtrabaho. So meron kang downline, 8 to 5. Dapat yung 8 to 5, paglabas doon, nagtatrabaho siya from 5 to 8. Para sa iyo sana. May share lang ako, Sir Dong. Sige, Jay. So when you said na magsipag ka, it actually resonates with, like the more you learn down the road, yung sa entrepreneurship. Kasi most kasi na nag-start ng entrepreneurship, parang may vision sila na parang time freedom, dreams, and then parang selfish, di ba? Pero once you start studying entrepreneurship more and more, you start to realize na it's not about you, but it's about serving more and more people. And yung success mo is tied linearly sa amount of people na matutulungan mo. Exactly. Gamit ng mo. So yung nagiging main problem mo is how to help more people with the same amount of time and effort and energy that you have. Yeah. So ibig sabihin, Jay, you are not free. You're a slave. Di ba? Oo nga, sir. You are not free. You're not free to do whatever you want. You are a slave to them. Or a slave to your business. That is entrepreneurship. Ano ba? Kung gusto mo yumaman, you are a slave. You are a slave to your business. So yun ang kailangan ko ayusin. Yung nagpasikat ng saying na yan na entrepreneurship is freedom to do what you want, and how you want. I checked him eh. He doesn't have a business. He has a training institution. Pero wala siyang negosyo. So mahirap yun, nakikinig kayo sa teacher. Ako, makinig kayo sa teacher, tanungin niyo muna, nasa negosyo mo? Di ba? Nasa negosyo mo? Bago kayo maniwala sa kanila. Sarap pakinggan, Jay, no? Freedom. Hindi totoo yun. Entrepreneurship is slavery to your business. Later na yung freedom. Pag successful ka na, you have the freedom to do whatever you want. Later na. Pag gusto mo, anyway, Pastorel, gusto mo i-share yung experience mo sa kanila? Well, kung tutusin, Sir Dong, if you would take care of the business, starting 6 a.m. minsan hanggang alas 8 ng gabi. More than 24 hours, more than 12 hours. Oo, totoo yan, Sir Dong. Kumbaga, you don't own your hours. You're being owned by the business itself. Totoo yan.
Pero Yes, later sir. naman, pag established siya, then you're now more control of your time sa Yeah, tamang oo. panahon. Sa Yeah. simula, trabaho muna tayo. Dong, ano lang, kasi businessman rin ako doon kasi gaya kanina, nag-deliver ako ng 300 trees ng yung korma. Pero ang pagplano po nun, ipinaplano mo rin hindi rin yung dadating rin sa iyo. Tatrabahuhin mo pa rin yung sistema ba. So it went smoothly. Tinuruan ko pa yung magdi-deliver para na sa ganon, magagamit ko rin yung ibang time ko. So sabi ko sa kanya, i-harvest mo ng Monday ng Sunday ng hapon. Tapos ikarga mo sa truck nyo. Tapos ibabaan mo dito sa Cagayan de Oro. Sinunod yun. Sandali lang kami nag-deliver. So, Very good. I think tuturuan rin tayo ni Lord. Hindi babagsak yung grasya ng Panginoon na wala kang ginagawa. Dapat may nag-iisipan mo rin, Lord, tulungan mo ako para magawa ko rin yung iba. So, He will really, gaya nga ng sinabi mo, take up my yoke, and the burden will be light. Pag tinatanong mo rin siya, Lord, anong gagawin ko dito? Kasi wala akong control doon sa bundok Sila lang ito, ganito. Nagbibigay siya ng idea para i-suggest mo doon sa mga kasama mo rin sa trabaho. Pati sila nadalian So, yung pera bababa talaga yan pag nagsipag ka. Hindi matutulog ka lang. Yeah. So, yun lang doon. No, tama yan. Hindi ka rin tutulungan ni God pag hindi ka nagtrabaho. Di ba? Gusto kasi minsan natin si God ang magtrabaho para sa atin Hindi pwede yun. Sir Dong, ako po, nakarelate lang po ako dun sa yung sinasabi niyo pong joy is come from the work. So kasi before po ako, pinakamatagal ko po kasi trabaho is housekeeper in Max Restaurant. So ngayon po, dahil sa gusto ko yung trabaho, kailangan ko kumita, kahit maraming struggle, maraming mga problema. Pero yung sinasabi ng joy, come from the work. Paano kung sa iba, hindi nila naiintindihan ako, naiintindihan ko po kasi focus sa Panginoon. So mahirap yung trabaho ko kasi housekeeper all around. Delivery, dishwasher, hardinero, tubero. So ngayon, dahil ako isang believer o mananampalataya sa Panginoon, lagi kong nasa isip yung iniisip ko yung ginagawa ko ay paglilingkod ko sa Panginoon. So, naging epektibo po sa akin. So, share ko din po sa iba na yung ginagawa ko is paglilingkod ko sa Panginoon kahit po na ibig sabihin na mahigpit yung amo, hindi mo maintindihan minsan at parang lagi na lang ikaw inutusan. Pero nakita ko na dahil love mo yung trabaho mo dahil sa Panginoon, pumapasok po yung joy. Kahit na mahirap yung trabaho, nagiging joy siya. So, ibig sabihin po, hindi lang natin iniisip na maging hard work po tayo sa tinatrabaho natin, kundi mahalin po natin as binigyan ng Lord sa atin yung trabaho niyo, mahalin po natin. So, yung gusto kong i-share din sa iba. So, nakita ko po, na-promote po ako. Very Dahil good. din sa ugali ko pong yung pagpapakumbaba, kahit ayaw ko sa supervisor ko, ayaw ko doon. So, inisip ko na sa Lord ko ginagawa. And then, nag-promote po ako as Pryman. Naging nalipat po Very good. yung branch ng Maglupa. Ayun po, yun lang po gusto ko share. Very So, good. nakarelate po ako doon. Tama po yun. Thank you po. Pero you have to also understand, kayo lahat, minsan feeling nyo, sige lang gagawin ko to for the Lord. Maski masakit, gagawin ko to. Maski ayaw ko, boss ko. Meron akong gusto ituro sa inyo Visit yung boss nyo. Di ba? Visit yung boss mo. So, ang tanong ko, bakit ba visit yung boss mo? Baka naman may tinuturo si God sa'yo through your boss. Ang feeling natin, tinitiis ko siya for the Lord. Nagsasakripisyo ko. Baka naman dapat baguhin natin mindset natin. Bakit ba ako parating pinapagalitan ng boss ko? Baka naman meron ka tayong kailangan baguhin. Pinayagan ni God, hindi kasi para ka magtiis. Para ka gumaling. So ikaw, Percival, ikaw, Val, ginalingan mo. Maski visit ka sa boss mo. Pero you were doing it also for the Lord. Pero ang gusto ko na siguro dagdag, also tanungin mo kay God,
bakit visit tong boss ko? Ba't hindi mo ko binigyan ng mabait na boss? Maybe, your boss is the one you need today para gumaling ka. The reason I'm sharing this, kasi minsan feeling nyo, nagtitiis kayo. Alam mo ako, pag mahirap ang buhay, pag marami akong problema, inisip ko, pinadala ni God to. Ba't pinadala ni God? Baka may tinuturo siya sa akin. Naintindihan niyo ako? Kung visit yung boss, dapat siguro tanungin mo sarili mo. Bakit na kanya ako parating pinapagalitan? May tanong ako sa inyo, kasi mga boss kayo, natutuwa ba kayo pag nagagalit kayo sa mga tao nyo? Enjoy na enjoy ba kayo? Parang si Tere, no? Ay, nako, magagalit na naman ako today. Natutuwa ba kayo? Di ba walang natutuwa magalit, di ba? Pero pag nagalit kayo, kailangan pagalitan. So tayo, pag napagalitan tayo, tanungin din natin, baka naman ako may problema. Baka inallow ni God na mapagalitan ako para maging mabuti ako. Kaya ka na-promote, Val. Kasi, inintindi mo. So I want everybody to have that mindset. When life becomes very difficult, God allowed it. Ang tanong, bakit? Baka may tinuturo siya sa inyo. Para wag naman kayo feeling na parati kayo inaapi. Baka kailangan natin may matutunan. Nabanggit niyo po na ang totoong mayaman hindi nagyayabang ng yaman nila. And with our business, syempre, digital marketing, diba, more on online namin siya ginawa nung pandemic. So more on attraction marketing talaga kami. So nabanggit niyo din naman na i-share namin yung journey namin. So ano yung masasuggest niyo since syempre yung mga prospects namin, potential customer clients, more on nakikita kami online. So, yun Sir Dodong. Ano yung masasuggest niya? May nagtanong sa akin, Jessica, sabi niya, di ba Sir Dog, sabi na, you fake it until you make it. Sabi ko, kamahal naman ng style mo. You fake it, meaning bibili ka ng kotse. Like for example, let me share this with you. So anyway, total, sana naman kayo na hindi naman kayo to. So I'm watching this Louis Gascon. Di ba, it comes from another company. Alam niyo siguro yan, di ba? Louis Gascon, di ba? O, sige. Pasikwat sila sa mga kinita nila, binili ng kotse. So, merong isang babae. Sabi niya, kumita ng 1 million. First time niya kumita ng 1 million. Punta kagad sila sa isang car dealer. Bumili ng Mustang. Ito na, si Mustang. Yung iba sa inyo, bibili ng Mustang, okay? Diba, Mustang. Yung mga naka-Mustang dyan. But anyway, bumili ng Mustang. Now, ito, kahit ito struggle ko. 1 million pa lang nagkinita niya in a year. That means 80,000 a month. Naintindihan nyo? 4 million yung Mustang. Ibig sabihin, hulugan niya yun ng alos 60,000 a month. Binili niya yun para pakita successful siya. Kamahal naman. I need you to understand, people are attracted when you're nice to them. Ako as a businessman, hindi ko kailangan magyabang ng yaman ko. Kailangan ko lang alagaan kliyente ko. Because they get attracted by how I help them, not by showing them na maganda kotse ko. In fact, hindi maganda kotse ko eh. Hindi ako nagyayabang ng kotse. Kotse ko, mga second hand. Pero I grow my network because mabait ako sa kliyente ko. Hindi ba? Kung nagpakita ka ng kotse mo, bakit? Tapos nagsama mo magtrabaho, bibili sila sa'yo? At saka naawa ko, 1 million a year pa lang, 80,000 a month pa lang yun. Bumili ng Mustang, patay. Kasi kailangan nyo magpa-impress. Ba't kailangan magpa-impress? Ang mga tao hindi na-impress sa mayabang. Ang tao na-impress sa mabait. Di ba, Jessica, no? Jessica, you were saying? Sir Dong. Sir Dodong, dun sa sinasabi mo, another reminder na alam mo yung to add value, yun yung parang nakikita. To add value. Totoo yun. Totoo yun. Walang na-impress. Basta, walang na-impress sa mayabang. Maraming na-impress sa humble na tao. Mabait. Matulungin. So, sayang lang yung binibili nyong yabang. Sayang lang yung huwag nyo nang gawin yun. Sayang pera. Bumili kayo pag marami na kayong pera na hindi na kayo nagyayabang. Di ba? Lahat ng mayaman, maraming magaganda pera pero nakatago. No, meron, thank you, Dodong. Sige. Meron kanina nagsasabi. Meron pa gusto magkuhan? May sabihin? Sir Dodong. Kasi Ryan.
Yeah, I think the attraction marketing here for me, it's not something having to do with the client. I think siguro like any multi-level marketing or other industry, what they do attraction because of recruitment. Kumbaga, I think totoo yun yun. yung gusto nilang ipakita na ito yung lifestyle ko. That's why you should consider this Yeah. career, diba? Yeah. But I think it's also going back to your core values, diba? Yeah. And yun. Totoo yun, Ryan. I'd like to thank you for mentioning that. Minsan recruit ka. Ito problema ko, recruit mo Ryan. Pinakitaan mo ng kotse. Hindi mo tinuro paano niya makakuha ng kotse. Anong silbi nun? So I'd rather, di ba, pakita ka ng decent na kotse, tapos alagaan mo yung downline mo. Ikaw, you're in insurance, alagaan mo yung recruit mo. Matutuwa pa yon. Tapos pareho kayo mga kwan. So I just feel nga na mali ang focus natin. Ang focus natin parati yung dulo, the fruit. When your focus should be how to grow a healthy plant. The fruit is just a natural byproduct. Then you start to enjoy. Okay? Pero kung gusto nyo magyabang, hindi rin problema. Hindi makasalanan magyabang. Okay? Kung gusto nyo magyabang, hindi kasalanan yon. Okay? Hindi ko alam kung marami naniniwala sa inyo. So ako, I'd like to change the industry. You be more helpful.